kung ano man yung personal na hidwaan nila, okay. Kasi dalawang kwento kasi, dalawang eksena ng kwento ang nangyari. May mga nagsasabi na may nanira daw kay Nathan. Meron namang nagsabi na matagal na merong hindi nagugustuhan si David kay Nathan. So, dalawang klase ng kwento na hindi natin basically alam kung ano yung totoo doon. Kasi may posibilidad na tama itong isang kwento, yung kanan na kwento, may tama rin naman tong kaliwang kwento. So, basically, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Okay? Or ano ba yung totoong kwento diyan? Basta ang alam natin, hindi na si Nathan ang personal at naghayag na rin si Nathan na he is never ever as a personal makeup artist ni David Licauco, 'di ba? Well, wala naman siya sinabi na David Licauco. Basta sinabi niya, hindi na siya a personal makeup artist. So, meaning to say, freelancer na siya. Example ko, like me. Ako, nung stylist ako, 1 year lang ako naging personal stylist ni Sharon Cuneta. After that, wala na. So, balik ako ng freelance stylist. So, meaning to say, kahit na sino, pwede ko nang maano. Pwede na akong tumanggap ng proyekto kahit kanino pa yan. Okay? Nakabase na sa akin kung tatanggapin ko yung project. Okay? Ganun po yun. So, pero, wala naman kaming hidwaan ni Sharon Cuneta nung umalis ako kay Sharon Cuneta as his personal stylist. Diba? So, may iba't ibang side ng kwento eh. Pagdating diyan kay Nathan at kay David. Di natin alam kung anong totoo doon. Pwedeng desisyon ni Nathan, pwedeng desisyon ni David, 'di ba? Pwedeng gustong mag-upgrade ni Nathan like Tony Aviles. Tony Aviles kasi freelancer siya. Okay? Freelancer siya. So, pwede siya mag-makeup kahit kanino. So, pwedeng ganun ang reason ni Nathan or hindi naman agad magagawa tayo ng conclusion na merong hidwaan yung dalawa. I don't think so. 'Di ba? Ako, personal ko I don't think so na meron silang hidwaan dalawa. Para sa akin lang yon. Nabibigyan lang ng kulay kasi nga iba kasi yung pananaw eh. Iba yung pagkakaintindi ng personal sa freelance. Sa freelance kasi, pwede kang mag-makeup pa rin kay David. Kung kakailanganin ni David ang serbisyo mo. Ganon. Pwede kang kasi ang personal na tinatawag, dun ka lang. So, hindi ka mag-upgrade at all. Ang kaibang kasi ng freelance, mga kabarda, is na-upgrade mo yung skills mo and at the same time, ang profit mo. Yung profit mo lumalaki as a freelancer. Kaya maraming may gusto ng freelancer na i-invite sila. Like for example, kailanganin siya ni David Licauco. Nathan, pwede bang ikaw mag-makeup sa akin ngayon? Meron akong event, kukunin kita. Naka-commit na si Nathan. Pwede siyang tumanggi anytime. For example, naka-commit na si Nathan sa isang teleserye. Hindi. Naka-commit na kasi ako ng 1 week eh. Dito sa teleserye na to. Ganun. Ganun yun.
Kasi ako freelancer kasi ako, kaya alam ko yon. At ang freelancer, malaki ang kita ng freelancer kaysa sa personal. For example, sa personal, ang sahod sa'yo ng personal, per ano mo appearance mo, or depende sa pag-uusap nyo. Kasi ako that time kay Sharon Cuneta, per show ko 10K. 10K per show yun 10K. Dadamitan ko siya, 10K na yon. Kunwari, Sharon Cuneta show, 10K na yon. So kung wala siyang show, wala rin ako. Nga ako, ganun. Gets nyo ako? For example, 3 executive show. Meron akong 30K kasi 10K ako per show. So, ibig sabihin, pag wala na siyang show, ang show lang niya for the rest of 1 month is 5. So, 50K lang ang sasahurin mo sa isang buwan. Pero, pag freelance ka, for example, freelance ka, sa commercial, basically, nung stylist ako, i-compare ko stylist ako, ang per taping ko sa stylist is 5,000. Per taping yun 5,000. For example, ang project is 4 days. 4 days. So 4 days, meron akong 20,000. Meron pa akong tinanggap na project the following day. For example, 20K na ako. Doon sa susunod na araw, after 4 days ko, meron akong tinanggap na project na 6 days naman. 6 days. Sa makatuwid, sa loob ng isang buwan, fully bookings ako. So 5K per day, i-times mo sa 30 yon. Diba? So napakalaki. So siguro may tendency na ganun yung gustong mangyari ni Nathan, 'di ba? Sa buhay niya. Mag-upgrade din siya, makaipon din siya. Mahirap rin talaga mapako sa iisang artista. Totoo 'yan. Hindi nyo masasabi yan hangga't hindi nyo nararanasan. Ako kasi ranas ko na. Kaya alam ko. Kung meron man silang personal na away, 'di ba? Or personal na problema, nasa sa kanila na 'yon. Labas na tayo ron. Pero may iba't iba kasi lalabas diyan ng iba't ibang kwento, maniwala kayo. 'Di ba mainit ngayon ang usapan na 'yan? Kung mag-freelance lang siya, bakit? Nag-unfollow siya. Kaya nga, kung may problema nga sila, nasa sa kanila na yun. Pero hindi natin alam basically ang totoong dahilan. Diba? Kung ano yung talagang dahilan. Baka merong mabigat na dahilan, merong desisyon nila na hindi nila napagkasunduan. Ganun yun. Kaya nga, sabi ko nga, ba pwedeng hindi ba pwede nagpaalam lang si Nathan? Tapos di sila nagkasundo ni David. Diba? Tapos, hanggang sa napunta na sa hindi pagkakaintindihan. Pwede kasi natin sabihin na hindi nagkaintindihan yung dalawa dahil gusto mag-freelance ni Nathan, kagaya ni Tony Aviles, 'di ba? Si Tony Aviles di lagi kasama ni Barbie yan. Si Janra laging kasama ni Barbie, 'di ba? Kasi personal stylist niya si Janra eh. Siguro meron lang sila hindi napagkaintindihan. Possible kasi yun eh. Nung nagpaalam si Nathan na David, baka pwede naman ako mag-freelance. Nandito naman ako pagka kailangan mo. Tapos siguro hindi nila napagkaintindihan na
pwedeng sumama loob ni David na bakit iiwan mo na ako, bakit ganyan, bakit ganun, 'di ba? May mga kanya-kanyang ano yan, disposition, 'di ba? Pero bago ang lahat, iilang tayo. So, ayun na nga. 227 million viewers. Oo, tulog na. Si Kaykay. True lalo na ngayon nakikilala na si Nathan. So, gusto naman niya mag-shift to freelancing para may malaki ang kikitain. Dapat maging malawak din sana pag-iisip natin, sabi ni Ma'am Kylo. Hindi nangyayari talaga yon. Sa totoo lang ako nagsasabi na sa inyo, freelancer kasi ako. Freelancer stylist ako. So, naparanas ko sa family ko, especially nung isa pa lang anak namin, panganay pa lang. Naparanas ko sa asawa ko na magbuhay reyna siya. Dahil sa laki ng sinasahod ko, sa laki ng kinikita ko as freelancer. Swerte na nga lang matulog ako ng 5 oras. At naranasan rin niya yon kasi kinuha ko siya as secretary tuloy, as tawag dito, assistant stylist ko. So, siya taga-abot ng mga accessories, siya taga-abot ng mga damit. Oo. So, basically, sumasahod din siya sa akin. Kahit na sa kanya napupunta lahat ng sahod ko, di ba? May parinig na nagagano. Ganon. Na siguro hindi nila pinagkaintindihan. Kasi ganito yon. May kwento ko sa inyong para maintindihan nyo rin. Alam nyo ba, nung nag-decide ako na umalis kay Sharon dahil maliit nga yung kinikita ko. Kasi hindi naman tuloy-tuloy, hindi araw-araw may show si Sharon. Araw-araw may 10K ako. So, nung umalis ako kay Sharon, hindi ko na inaccept yung kay Carmina. Kasi ino-offeran din ako ni Carmina. So, hindi ko na rin inaccept yung kay Carmina. So, basically, ang ginawa ko, bumalik ako sa freelancing. Oo. Para para mag-improve din ako. Mag-improve din yung ko. Pero marami talaga magsasabi sa'yo, lumaki na ulo mo.
At pag sumama ang loob, eto pag sumama ang loob ng inalisan mo, eto totoo 'to, nangyayari sa showbiz 'to. Pag sumama ang loob ng nilayasan mo or inayawan mo na artista, darating sa punto na pwede niyang sabihin or maiisip niya kinakalaban mo na siya or ayaw mo na sa kanya or meron siyang mali, gano'n. Oo, 'yun yung papasok sa utak ng artista na puwedeng kinakalaban mo siya, puwedeng may nakita kang mali, kahit na sabihin mong gusto mo lang mag-upgrade, gusto kong umasenso, gano'n. Ang papasok sa utak niyan ng artista is parang meron siyang pagkakamali, may pagkukulang ba siya, meron ba siyang hindi naibigay sa'yo na nararapat, meron ba siyang, ano sa'yo na hindi mo kasi pansinin niyo si Nathan as of these days, hindi na gano'n ka siguro, depende kasi sa kontrata niya sa ano 'yan, kay David Licauco. So, may tendency na per project siya. Ako kasi per day ako, 'Pag per project, iba 'yan. Kunwari may project ka sa MKAI, ilang buwan 'yan. Oh, so basically nag-aano 'yan, Uy, Gabi. mm, Tingnan mo yun. nagkakaroon ng mga tawaran diyan. So, may mga gano'n na minsan hindi mapagkaintindihan ng artist at ng makeup artist at ng, stylist, gano'n 'yun. Kasi nung nabihisan ko si Barbie Fortesa, nung panahon nung Prutos, nung Nido, ano ako no'n, baguhan pa lang ako. Assistant stylist pa lang ako no'n. Oo, nung nabihisan ko si Barbie that time, assistant stylist pa lang ako. Like ang ano ko no'n, ang pagkakaalala ko no'n, like yung ano ko no'n, salary ko no'n or tinatanggap ko sa commercial is 2,500 per day, per shoot. Per shoot kasi talaga ang bayad sa commercial. So, 2,500 per shoot. Nung time ng ano pa lang ako, assistant stylist pa lang ako. Yes, 'di ba? Nagbakasyon lang ata si Kenzie sa Japan, mga 2 months rin po. 'Pag personal makeup artist, meaning, committed only to one person, yes. Hindi ka na puwede tumanggap kahit kanino. As in, hindi ka na kasi nga naranasan ko maging personal stylist po na nag-iisang Sharon Cuneta at naging ninang din po siya ng panganay namin, ng anak kong panganay. Kaya alam ko 'yun. Oo, alam ko yung responsibilidad ng, personal stylist. Ang hirap talaga. Kahit na may gustong kumuha sa'yo, hindi ka puwede kahit sabihin mong wala kang project. For example, wala kang project, free ka ngayong araw, hindi ka puwede tumanggap. Oo, kahit ngayong araw, ngayon wala kang project. Oh, wala kang project, 'di ba? Pero ngayong araw wala kang project, kailangan ka nung kaibigan mo. For example na lang, kaibigan mo, ikakasal ang kaibigan mo. Oh, "Puwede ko bang gawin 'to?" Papaalam ka sa boss mo. Boss mo 'yan, Oo, boss mo 'yan. So, sasabihin na, "Puwede ko bang gawin 'to?" Hindi ka pinayagan ng boss mo kasi ang boss mo si David. Oh, for example, 'di ako pinayagan ni David, hindi puwede. Papaano kung bigla tayong merong call, may tawag ako, pumunta tayo dito, kailangan kita. Gano'n 'yun. 'Yun yung personal. Mm. 'Di
Mm. So siguro, hindi na kasi may iba't ibang kwento talaga. May iba't ibang kwento. At hindi natin pwede pang himasukan yan. 'Di ba? Kung ano man yung personal nilang issue. Pero for sure yan, merong hindi pagkakaintindihan yan. Ako na nagsasabi sa inyo, merong hindi pagkakaintindihan yan dalawa. Pero sabi ko nga, syempre hindi na natin sakop yan. 'Di ba? So ayun mga kabarda, 1 hour na rin tayo, 'di ba? Oo, at naka-live naman na tayo kanina, 1 hour din. Oo. Paalam na muna tayo, 'di ba? Mm. Oo. 'Di ba Tita Grace? Oo. Pero kanina parang iba talaga si Nay Fatima. Ang tagal na niya kay Barbie. Kasi kay Bibi kasi, dire-diretso kasi project ni Bibi. Diyos ko. Ang babaeng Kahit ako sabihin ni Barbie, Mamang Pickles, pwede ka ba mag-i-stylist ko? Ay, papayag ako ha, personal stylist ni Barbie. Payag ako, active na active si Barbie eh. Diba? Sa isang buwan, okay na kahit may 1 linggo kung pahinga. The rest, trabaho na, okay lang yun. Oo. Back to immortal days. Oo. Walang iya, nung panahon ko talaga, maniwala kayo. Nako, Diyos mio, Kaptima. Immortal ako. Kung makikita nyo ako noon, ang payat-payat ko. Napaka-sexy ko, Diyos me. Ganda-ganda ko. Mukha akong gumamela na hindi laspag. Oo. Mamang, may ni-send ako na GCash mo pa. Check na lang, tama na yung number. Check ko po Check mo nga kung may pumasok na GCash. Nandiyan sa'yo eh. Yes, opo, may pumasok po. Salamat Ma'am Lenyo, kaka-check ko lang. Thank you so much sa 500 pesos. Ayan, effect! Hooray! Ayan, thank you so much, Ma'am Lenyo. Although na late ang kape mo. Ano mo ako, nag-enjoy sila sa live pero, ko kanina. Nag-enjoy ka ba kanina sa live ko, Ma'am Lenyo? Live ko yun. Live mo ba yun? Live ni Mrs. pala. Hindi, feeling ko, accurate yung ko. Feeling ko accurate yung ko, mindset. Yung ko, hindi mindset, yung theory ko. Na nagpaalam, may tendency kasing nainggit, hindi nainggit. May tendency kasing napaisip si Nathan na mag-freelance. Kagaya ni Tony Aviles. Tapos, siguro, hindi pumayag si David. Hindi sila nagkasundo sa part na yun. Yun ang theory ko. Kasi kung i-apply ko siya sa karanasan ko, ganun na ganun din eh. May ganun scenario eh. Kasi kung personal, I don't think so na personal na away between them. I don't think so. Na mag-aaway sila personally. Between commitment yan. Between commitment ang hindi nila pagkakaintindihan dyan. Magkakaayos din yan. Magkakaayos. Penging yellow, man. Magkakaayos din yan. Yes, for sure magkakaayos yan. Diyos ko. Kami nga ng boss ko, di ba, nagkaayos pa. Kahit mal na siya sa talent fee ko, kinuha niya ulit ako. Ni tita, di ba? Ang mahal-mahal na ng talent fee mo. Di na kita ma-reach. Sabi niya nung dati 2.5 lang, okay ka na. Ngayon, isang set lang, Diyos mio, 5K ka na.
Hindi 20K ka pa nga. Nagulat siya kasi di ba may kumuha sa'yo. Tapos one day 20K. Mm. Kasi nga, dalawa tayo nun eh, di ba? Ano yun? Nag-shop tayo nun sa Unilever yun. Nakipag-meeting ako sa Unilever. Oo. Hindi kasi, ang Sandali. istorya nun, Ilang talent yun. Dami. oo, Kaya, ang istorya kasi nun, teka 6 lang, days ang nun. preparation natin nun, isang buong araw lang, challenge ka nila, di ba? Oo. Nagpatulong ka sa akin nun. Kasi meron akong 50. Naragan tayo nun, no? Oo. 50. Hanggang magsara yung mall, no? Nandun tayo. Change Naranasan ko item. yun. Naranasan namin yun. Naranasan namin mag-asawa yun. Magmula bukas ang mall hanggang magsara na sa loob kami ng mall. Hindi, kasi di ba, di ba, guys, kasi di ba, Oo. nasa mall kami. Oo. Tapos, before lunch, nagpa-check tayo sa production. Tapos Oo. may mga change item tayo. Balik tayo dun sa, bumalik tayo dun sa production kasi nag-costume fit tayo. Oo. Tapos after nun, revision. Revision ulit. Di ba? Revision ulit. Grabe yun. Ganun kahirap. Ganun kahirap. Promise. Alam nyo guys, wait lang. ubusan kayo ng bulbul doon. May kaibigan to. Sabing ganun sa akin. May kaibigan Ay, ang to. saya naman dyan. Oo, kabaklaan din. Kabaklaan. Sabi, ang saya naman ng trabaho mo. Nakakakita ka ng mga artista. Ang dami mo pang pera. Sabing ganun. Sabi ko, ganun. Gusto mo matry? Kunin kong, kinuha ko siya. Ay, di ngayon, tuntua siya nung una. Dumating na sa point na eto Gusto na. niya nang umiyak sa akin. Eto na. Taping na. Excited pa. Oo. Kay Marian Rivera, yung taping namin. Ano yun? Fit and right? Hindi Fit and Right. Yung isa, yung, yan? Yung Eskinol? Hindi Eskinol, yung kulay green. Comment down below nga. Ano yun? Basta yun na yun. Yung pampaganda, ano yun? Kulay green siya. Ano yun? Yung Maxipil. Maxipil. Yun, Maxipil. Ako nagbihis kay Maria Rivera doon. So, eto na eksena. Kwento ko lang. Kasi masaya to. Tawa kasi ako natawa sa kaibigan ni Mrs. Oo, Maxipil. Tawa kay Mrs. Sa kaibigan ni Mrs. Iniwan ko doon. Kasi kukunin ko yung gown ni Marian Rivera kay Maxi Cinco. Kilala nyo si Cinco Brothers. Yung kilala siya as a designer. Cinco, 'di ba? So hindi nagpapatahi si Marian Rivera kung hindi sa Cinco Brothers, okay? So basically kaibigan talaga nila 'yon. So doon ko kinuha yung gown. Pagbalik ko sa set, naiyak yung kaibigan ni Mrs. Sabi ko, ano nangyari? Yun pala, nagkamali ng suot. Yung kaibigan, yung assistant ko, nagkamali ng suot kay Marian Rivera ng bra. So ngayon, sikip si Marian Rivera doon sa bra. Ngayon, pinagalitan siya ng direktor. Pinagmumura siya ng direktor. Alam nyo ba, sa pagdating ko ron, yung kaibigan ni Mrs. nag-walk out. Ang sabi niya sa akin, hindi ko kaya trabaho mo. Hindi ko kaya trabaho nyo. Inalipusta ako, nilait ako. Pinahiya ako sa maraming tao. Ganun kalala. Oo. Sabi ko, now you know. Kasi ganun sa likod ng camera. Lahat na masasakit na salita, maririnig mo. At kailangan mong lunukin yun kasi kumikita ka. Doon ka nagkakapera. Doon ka nagkakaroon ng kita. So, lahat yun lulunukin mo. So, yun yung hindi kinaya. One day lang sa akin, yung
ano na, kaya pinalit ko ron si Mrs. Si Mrs. din, di rin niya kinaya. Di rin niya kinaya. Ang hindi naman niya kinaya, puyatan. Puyatan. Oo, tawag ako ng tawag, wardrobe. Sabi ko, wardrobe, kailangan ng ganito, ganyan. Eh, wardrobe siya noon. Ako yung stylist. Iba kasi yung wardrobe na tinatawag. Iba yung stylist. So, ako yung nag-i-style. Siya yung wardrobe ko. So, basically, siya yung nag-aayos ng mga preparation. So, natawag ko, wardrobe, ganyan. So, hindi niya kinakaya yung, ano, puyatan sa set. Grabe kasi sa set. Sabi ko, kala nyo nandyan yung ma-attitude na artista kasi paulit-ulit na lang. Ay nako, sabi ko nga sa inyo, mabait sila sa umpisa pero pag pagod na sila, lalabas na attitude ng artista. Pero natural yon kasi pagod ka na eh. Mm-mm. Kaya dapat ganun din natin intindihin itong ano na ito, part na to ni Donato sa ni Nathan. May possible na napapagod na rin si Nathan sa pagiging personal na hindi nila pinagkaintindihan ni David. Possible yon. Ako, nandun ako sa ano na yon, perspective na yon. Kasi may karanasan ako sa pagiging personal stylist. Wala namang pinagkaiba yan sa personal makeup artist eh. Ang lagi kong ang katrabaho ng asawa ni Dominic Ochoa. Saka si Archie. Yan lagi kong mga katrabaho. Mamang nag-send ako ng 500 noong Friday. Kayo ba yon, Ma'am Minda Bukay? Thank you po Ma'am Minda Bukay. Opo, natanggap ko po. Sabi ko nga, kaninong galing tong 500? O, sa inyo pala yung Ma'am Minda Bukay. Thank you Ma'am Minda Bukay God bless po. Salamat po, salamat. Ayan. Natanggap ko po yon nung kahapon ba yon? Kahapon. Oo. Sabi ko, kanino kaya galing tong 500? May dumating sa akin. Wala naman nag-message sa akin. Sa inyo pala yon, Ma'am Minda Bukay. Thank you po, Ma'am Minda Bukay. Salamat po. Kaya ayoko nang bumalik sa showbiz. Okay na ako sa vlogging. Okay na ako sa ganito, Diyos ko. Kahit na sabi mo malaki ang kita, Diyos ko, yung ngarag days ko, ranas ko na eh. Pinababalik nga ako ng pinababalik nga ako ng friend ko na makeup artist. Sabi ko, script writer. Ayoko na, sabi ko. Pwede ka pa bumalik, sabi sa akin. Ayoko na, friend, sabi ko. Lipas na tayo dyan. Ayoko na talaga. Kasi, ang hirap. Mararanasan mo na naman yung, naku, basta mahirap ipaliwanag. Kasi magiging, kahit na sabi mo matagal na ako, pag bumalik ako, baguhan ulit ako. Ganun yun. Ganun ata talaga sa showbiz. Kahit artista, minumura, di ba? Yes, Ma'am Marie. Kahit artista, lalo na hindi sikat. Alam nyo ba, eto take note alam nyo ba si, Enrique Hill Enrique Hill. Enrique Hill. Hindi pa sikat si Enrique Hill. Head and Shoulders pa lang. Brand pa lang niya, Head and Shoulders. Talent pa lang si Enrique Hill. Naranasan ni Enrique Hill na minura siya ng director. Ang director namin noon si Derek Michael. Mike. Oo.
Derek Michael, ang direktor namin nun. Minura siya dahil hindi niya makuha yung pagdapa. Minura siya. Ang partner niya nun sino ba partner niya? Jesse Mendiola.